Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong bagong kapalaran ang magbubukas sa buhay mo. Ano ang inihahanda ng universe para sa ikakabuti ng buhay mo. Merong power at saka control na issue na magiging daan para magkagulo yung pamilya or magkakakilala or magkaibigan. Pero merong person na maninindigan sa'yo kahit na may mga taong taliwas sa idea mo. Bibigyan ka rin ng idea ng person na para makamit mo yung gusto mo sa buhay or patungkol sa career. Magkakaroon ka ng mahabang paglalakbay. Pwedeng iwan mo yung family mo, magpalit ka ng course or magpalipat-lipat ng ibang lugar para lang ma-achieve yung dream mo. Ito yung start na makikleanse yung katawan mo, yung kaisipan mo dahil sa bago mong sisimulan at saka mga bagong kakilala. Kasi ang universe na mismo ang kumikilos para sa iyo na magsimula ka ng panibago na mas positibo at pabor sa iyo. May ilan na nagkakaroon na ng pagkakasundo, umaayon na kumbaga. Pero may iba pa rin, nahihilahin ka pa rin pababa. Kaya ang ilan sa inyo, magfo-focus ka na lang sa mga bagay na ikakaunlad mo kaysa sa pagtatalo. Posible rin na putulin mo na yung koneksyon sa mga toxic na person. At saka pinapakita rin dito na posibleng ang pinag-aawayan ay pamana, patungkol sa trabaho, or sa legal na usapin. At dahil sa mas pinipili mo yung kapayapaan at mag-focus sa sarili, meron ulit na chance na ibibigay sa iyo ang universe. Mas magfo-focus ka na sa pagkita at saka yung paikipag-communicate sa ibang kapwa mo na kapareho mo ng kaisipan. Merong person na pwedeng kaibigan mo to or kakilala na maghahatid sa iyo ng magandang balita or oportunidad. Lalo na't may mga earth signs na hindi mo kaya mag-take charge sa mga dumadating na opportunities kasi nagkakaroon ng problema sa time management. Ang ilan sa inyo, ang trabaho mo pwedeng nasa factory, restaurant, o yung maraming tao, o kaya sa station. Nagkakaroon na ng unti-unting progress ang buhay mo kasi may mga taong nakakatulong sa iyo, mga bagong kakilala. At saka, meron kang iba't ibang pamamaraan sa buhay na para magtagumpay ka. Meron kang sinusundan na direksyon para maging matagumpay. May ilang earth sign na matagal pa naman yung bakasyon pero nagpaplano ka na. Posible na ang ilang earth sign, yung pagpaplano mo na makapagbakasyon ay pwedeng March or hanggang September. Yung mga buwan na yan yung pinagpipilian. May ilang earth sign na pinapangalagaan mo yung kalusugan mo. Pwedeng nagsusumba ka, nagda-diet, or nag-e-exercise. Yung susi ng kapalaran mo ay nakikita mo na. Kumbaga, nalalaman mo na kung ano yung direksyon na gusto mong tahakin.
At kahit dito pinapakita pa rin na merong person na pipigilan ka. Or i-discourage ka sa mga plano mo. Kaya mag-ingat sa mga taong pinagsasabihan ng plano. Mas maigi nga wag mo na lang sabihin. Kapag nangyari na lang, saka ka magsabi. At saka sa financial, i-budget mo ng maayos. Kailangan mas maraming natitira sa'yo kasi ikaw yung kumikilos. Kaya ipinapakita ito para hindi mabaliwala yung paghihirap mo. Hindi magiging kwento na lang. Kumbaga meron kang lilingunin na ito yung napundar mo, ito yung nabili mo. Sulitin mo na habang meron kang magandang career or habang malakas ka pa. Maganda yung mga mangyayari sa buhay mo eh. Huwag ka lang pa-distract sa mga taong kaya naman nila yung sarili nila pero inaasahan pa rin kung ano yung opinion mo or kung ano yung dapat na desisyon or kung ano yung maitutulong mo. Maganda yung magiging kapalaran mo. Magkakaroon ka ng sariling bahay, makakabuo ka ng masayang pamilya. Pero wag mong kakalimutan yung mga taong totoo sa iyo, yung taong tumulong sa iyo. Hindi naman naghahanap ng kapalit yung taong tumulong sa iyo, pero darating din siya sa panahon na siya naman yung may kailangan ng tulong mo. At yung tulong mo sa kanya ay sobrang saya niya. Hindi na nga niya inaasahan ito. Pero yung makita ka niya na tinutulungan mo siya, sobrang matatouch yung person. Hindi ka makakalimutan. Katulad din ng hindi mo paglimot sa kanya. At syempre guys, yung mga naibahagi natin na tulong, kahit hindi mo yan hingiin, alam na ng universe kung ano yung dapat isukli sa iyo. Kasi nagsishare ka ng blessings mo. At saka alam mo na din kung sino yung nangangailangan ng tulong mo at saka natulungan mo na. Ito naman yung alamin natin kung ano yung message ng mystical cards sa iyo. Yung mga magandang dumarating na pagkakataon sa buhay mo, sa karir mo man, sa negosyo or love life, ay magpapatuloy. Mapapaisip ka pa or mararamdaman mo na nangyayari pala talaga, na meron pala talaga milagro sa bawat isa sa atin. At ito yung panahon mo. Mababayaran mo na yung mga nahiram na financial at makakaipon ka din. Kung nagkaroon ka man ng pagkukulang sa nakaraan, huwag mong sisihin yung sarili mo. Kailangan mong patunayan sa kapwa mo na nagbabago ka at sinisikap mo na lahat ay fair yung pakikitungo mo. Hindi na katulad dati. Merong darating na kasaganaan sa buhay mo pagdating ng malamig na season. May mga unexpected na regalo or surprises na matatamo mo. Kaya i-open mo yung puso mo at saka harapin mo kung ano man yung mga kinakatakot mo. Gamitin mo rin yung talas ng kutob mo. Dahil sa yung mga paghihirap mo, may mga hidden na blessing ito. Magkakaroon ng pagbabago at saka mararamdaman mo na yung abundance na magpapabago sa buhay mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat.
Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Bago ko pa simulan yung reading, ay naitanong ko na sa mga cards kung anong bagong kapalaran ang magbubukas sa buhay mo. Knight of Pentacles, Queen of Swords, Page of Pentacles. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na merong person na sa sobrang pagmamahal sa iyo, kinokontrol ka na. Yung bang hindi mo nagagawa yung gusto mo. Nag-iingat ka rin sa mga desisyon na gagawin mo kasi lagi siyang nangunguna. Gusto niya siya yung nakakaalam. Pwedeng family member ito or person mo. At saka ang bata mo pa, kaya may mga sitwasyon na hindi ka naiintindihan, umuoo ka na lang or para walang gulo. Pwedeng high school ka pa lang, college o kaya nasa edad na 20 to 40. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, nagiging solid ito. Nagkakaroon ng increase sa income o kaya napapalawak mo yung kaalaman mo or napapalawak mo yung negosyo mo. Kasi sigurista ka at saka chin-check mo talaga na para walang mali at hindi ka mapahiya. Dedicated ka sa mga desisyon na nagawa mo, sa trabaho man, sa career or pag-aaral. Magaling ka ring makisama kahit na merong person na yung bang nagmamarunong, hindi ka namamahiya. Single ka man or nasa relationship, ang ilan sa inyo, hindi boto sa iyo yung family member ng person mo. At saka may ilang single na gusto mong baguhin yung mga nakagawian mo, yung mga napupuntahan or kaya kinakain. May ilang single na meron ka makikilalang potential person na boring kausap or kasama. Yun yung tingin mo sa kanya. Pero magkiklik kayo bilang magkaibigan. May pagkaseryoso kasi at mahiyain yung person. At saka para sa ilan na nasa relationship, para magtatagal yung relasyon nyo ng person mo, mag-ingat ka sa mga binibitawan mong salita sa person mo man or sa kapwa mo. Para walang magiging misunderstanding or person na magdaramdam. Four of Wands, Ten of Cups, Seven of Swords. Merong person na pinagkatiwalaan mo, pero inagawan ka ng posisyon. Pwedeng sa karir mo, sa negosyo, or kaya sa love life mo, family. Posibleng ninakawan ka rin niya ng gamit, o kaya inagaw yung atensyon ng person mo. Hindi mo to napansin. Nalaman mo na lang nung natapos na. Kung ano yung hindi magandang nagawa ay bumabalik na dun sa person. Yung akala niya magiging happy siya pero nagiging toxic na. Kapag hindi talaga para sa iyo, yun yung magiging resulta. Pagdating sa financial, very positive yung dalawang cards. Kumbaga, maganda yung nagiging pasok ng financial sa iyo, nagiging secure ang pamumuhay mo, ang future mo at ang family. At saka, merong ilang earth signs na open ka sa mga nangyayari sa buhay mo, pwedeng sa social media or sa mga kaibigan mo. Merong person na hihiram sa'yo ng financial at hindi niya agad mababayaran ito. Siyempre, mali ito pero sa nakikita niya sa'yo, mukhang okay ka naman, kaya mo naman kesa sa kanya.
Hindi nakakabuti yung wala ka ng privacy, pinapakita mo lahat ng mabuting nangyayari sa iyo, kaya nagkakaroon ng maling impression ng iba. At saka kung natulungan ka, kailangan wag mong sirain yung tiwala ng person. Kung ano yung hiniram mo, ibalik mo. Tandaan nyo guys na hindi perfect ang buhay natin. May kanya-kanya tayong panahon. Para sa ilang single, merong potential person na makikilala mo sa party na bibiruin kayong dalawa, na bagay kayo, na ganito kayo. May ilan na hindi mo ito magugustuhan kasi hindi ka pa ready. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, happy at saka committed ang relasyon. Pero merong ilan na pinagdududahan mo yung person mo. The Chariot, the Tower in reverse, the Empress in reverse. Ito na yung bagong chapter ng buhay mo na makakamit mo na yung success sa buhay. Tinanggap mo na lahat kung ano yung puna, pangbabash sa iyo. May mga nakaaway ang ilan sa inyo, marami kang nagastos pero hindi ka nag-give up. Naaagapan mo yung mga mahirap na sitwasyon. Sa tasa reading at kahit dito pinapakita na merong person na humihila sa iyo pababa. Pwedeng loved ones, family member, kakilala, katrabaho, or third person. May ilan naman na may person na hindi pabor sa iyo. Hindi mo na ipipilit yung sarili mo. Sa kalusugan, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na walang major health issues ang ilan sa inyo. Pero syempre, kailangan pa rin ng pagkontrol sa mga kinakain mo or iniinom. Yun kasi yung pagmumulan ng konting problema sa kalusugan. Ang ilang single, magkita man kayo ng past person mo, hindi ka na interesado. Niloko ka niya at saka nung kailangan mo siya, wala siya. Ito yung hindi mo makalimutan dun sa person. May ilan sa relationship na tama yung kutob mo, na yung relasyon nyo ng person mo ay hindi magtatagal. At base sa cards, kung sino yung nag-cheat, pagsisisihan mo ito. Kasi ang ilan sa inyo kapag nagkahiwalay kayo ng person mo, doon niya mararamdaman yung halaga mo, na mahal ka pa pala niya. Itong final card mo na Seven of Pentacles, itong bagong kapalaran na magbubukas sa buhay mo bago mo ito simulan. Magiging magaan na yung daloy ng buhay mo. Mabibili mo na yung gusto mo at saka reregaluhan mo yung sarili mo ng mga bagay na gusto mong mabili noon na hindi mo mabili. Meron ka ng mga bagong sisimulan at i-upgrade mo yung buhay mo. I-enjoy mo yung mga pinaghirapan mo.